Kinabukasan Mo Candidates Forum. Para sa bahaging ito, manggagaling naman po ang mga isyong pag-uusapan mula sa mga ordinaryong mamamayan. Bibigyan ng 2 minuto po ang bawat kandidato upang sagutin ang mga tanong. Ang tanong ay mula sa karehiyon nating si Ronnie. Ronnie, maraming salamat ha. Panoorin natin ito. Ang gustong tanong, gaganda yung mga kinabukasan ng nag-aaral, gano'n. Gustong malaman ni Ronnie kung paano gaganda ang kinabukasan ng mga mag-aaral. Ang magandang tanong siguro, kung kayo ay mauupo po sa Kongreso, ano ang inyong maaaring panukala upang lalong isulong edukasyon di lang sa lalawigan ng Bataan, kundi sa buong bayan, buong Pilipinas? Magandang tanong, Ronnie. Nung ako po ay nakaupo bilang governor, ay itinayo natin yung Bataan Child Empowerment Council, na kung saan napagkalalan natin kasi na yung daycare sa buong lalawigan ay ito ay nagpasimula sa nutrition and feeding lang. Subalit hanggang 6 na taon ay umaasa ang ating mga magulang na kahit pa paano ay marunong bibilang, marunong mag-abakada. Kaya ang ginawa natin dito ay in-standardize natin. Kumuha tayo ng child development expert na kung saan ito ang pinaka-importanting phase kasi ng pag-aaral ng ating mga kabataan. At nakakatuwa naman na nung nakita na naging matagumpay itong programa na ito, ay nakita ni Senator Oreta noon, kaya't inadapt niya ito na naging national program ito, itong Early Childhood Development Bill. Pangalawa, ang isang naiisip natin at talagang napakahalaga, lalo na sa panahon ngayon, ay yung math and English. Nung ako po ay nakaupo, halos lahat ng mga English and math teachers natin ay nagkaroon kami ng Memorandum of Cooperation ng University of the Philippines. Na kung saan ay every summer, pinapadala natin dyan ang ating mga math and English teachers. At pagkatapos ay binibigyan sila ng certificate na tumaas ang andas nila at i-echo nila to sa co-teachers nila. Ang nakita natin din, very successful din ito. Okay. At yun yung programa natin sa Technical Vocational School sapagkat hinug na sa industrialisasyon at dapat makinabang ang ating mga kababayan dito. Kaya ito ang isang priority program natin, yung mag-establish ng mga technical vocational school sa buong lalawigan ng Bataan. At mukhang ito rin ang plano ni Congressman Payumo dito sa darating niyang term. Oo. Nakakatuwa po, sir. Talagang may nakikinig sa inyo. Ito related sa edukasyon din, ano? Babasahin ko itong text FB comment natin from Neil Patrick Belamide. Ronel Atirus, Hardy Rubia. Ayan, isang tanong to. Question for Ding Roman. Ano ang isusulong mong batas para sa edukasyon upang maisakatuparan ang University Town 2020? Ano po ba itong University Town 2020? Programa ata yan nung mga nakaupo ngayon. Okay. Subalit, kung ako ang tatanungin siguro, naimbita na natin dyan ang Colegio de San Juan de Letran. Okay. Ito ang kauna-unahang more or less Ivy League school sa north of Manila, ang Kalayaan College na ito in-install na nag-aayos sa mga dito ni Dr. Abueva. Kaya't marami pa tayong aanyayahan na mga world-class universities and colleges sa lalawigan ng Bataan. Okay. Maraming salamat. The more, the merrier, and the merrier. That's right. How about sir? Sir, payo mo. Sa mga bata, early childhood, napaka-importante. No? Nung nag-aaral kasi ako, grade 1 kaagad, walang preparasyon. Walang kindergarten. Ngayon yung mayayaman lamang nakakapagkaroon na early childhood education, prep, and so on. No? Dapat yung mahihirap din because that's a great start para hindi naman sila dehado. Sa itaas naman, marami na tayo ngayong mapag-aaralan sa mga bagong industriya, whether services or not, such as hotel and restaurant management, no, ecotourism, and the like. Nung araw, mga electrician, carpentry, mga ganun lamang. Ngayon, marami nang mapapasukan ng mga bata at marami nang nagbibigay ng edukasyon tungkol dyan. Sapagkat ang services industry natin ay pataas at dapat matulungan ng ating mga kababayan. So, ang masasabi ko, education is a great equalizer, no? Mabigyan ng magandang edukasyon ang mga kabataan. You teach them how to fish, not just give them a fish for the day. Kung kulang ng mga classroom,
Itong build, operate, transfer na nabanggit. Ang pagpapagawa ng classroom ngayon ay pwede nang padaanin din sa BOT. Maraming mga pribadong gustong mag-invest sa classroom. Dati noon, mga expressway, power generation lamang. Ngayon, pwedeng gamitin dyan. At ginamit na ni Presidente Pinoy. Okay. Kayo po din ata ang author niya, ano? Build, operate, Yes, transfer. Opo. Mga Edukasyon, the mga game. $40 million na ang pumasok dyan na pribado na kung iaasa natin sa budget ng gobyerno, laking kakulangan. Oo nga naman, the game changer, education. Basahin naman po natin ang ipinadalang text comment ng viewer na si Rochelle Lugtur. Rochelle, salamat, ng Angeles City, Pampanga. Ito ang sabi niya, gusto ko lang po malaman kung kumusta ang sitwasyon ng edukasyon sa Bataan. Papaano po ba matutugunan ng mga kandidato para sa Kongreso ang kakulangan sa classroom? Siguro yun ang pagtuunan po natin ng pansin. Kakasabi nyo lang po, aklat, guro, at iba pa. Malaking problema. Siguro po kayong mag-umpisa. Tapos, sir, ayun. Sa nabanggit ko nga, no? Dati noon, dumidepende tayo sa budget. Palaging kulang. Dumadami ang mga bata. We're always 1 or 2 steps behind in building classrooms, no? Kaya, itong pagpasok ng pribadong sektor, napakalaging bagay. Yung masisave natin dyan, pwedeng gamitin na sa mga aklat at sa iba pang mga instruction materials na napaka-importante. Mga lalong-lalo na sa technology, computer, and the like. Ibang-iba na ngayon kaysa noong panahon namin. Kaya yan ang importante ngayon. Oo, lalo na sir, di ba meron tayong SEF, Special Education Fund na Yes, sinasabi. right. Opo. Can you talk about that? Yan po ba ay nagagamit ng maayos? Hindi ko malaman kung paano nilang ginagamit sa local government units. Maybe si Oo, kasi, government thing. yes sir. Kasi ang local government units, dapat naka-allocate yun, no? Special Education Fund. At meron tayong advertisement na gusto, bantayan talaga yan. So ano po ang ginangyayari dyan? At maybe how will it help? Itong tanong na Yung sa backlog, sa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulong Aquino ngayon, ito ang isang target niya. Kaya ako nga ay na-inspire rin na bumalik sa serbisyo publiko sapagkat nakita natin ngayon na sa larangan ng ekonomiya, larangan ng edukasyon, ay nakita natin tumaas ang lahat ng antas. At doon na tayo papunta sa zero backlog niya, yung tinatanong nga sa kakulangan ng teachers at ng classrooms. Okay. Yung SCF, kailangan bantayan yan. Kaya't malakas din nga ang loob ko na magkongreso. Siguro yung experience ko Opo. bilang halos 17 taon na gobernador ay dito ako makakatulong sa maging efektibo ang lahat ng local government units mula sa probinsya, munisipyo, barangay, at ang mga barangay natin. Alam natin ang kalakasan at kahinaan yan. Kaya't yung paggamit ng IRA, paggamit ng SCF ay napaka-importante so that we can maximize the meager resources of local government units. Opo. Alam po natin na local government units, critical po dyan, ano? At tayo nagmamakaawa, pera ng bayan, lalo na para sa education. Thank you for highlighting the need to both address yung not only basic but also higher education. This is becoming a very interesting conversation. So, magbabalik po kami dito sa Boto Mo, Kinabukasan Mo Candidates Forum.